Pag-usapan naman po natin itong si dating Secretary Harry Roque o dating spokesperson Harry Roque. At grabe mga kababayan, nagkanda sabit-sabit na po talaga ang pangalan at ang pagkatao nitong ni Harry Roque sa dami po ng problema ngayon. Diba, narinig natin yung kanyang todo paliwanag nung nakaraang araw. Alam naman natin, mga kababayan, na kahit anong paliwanag mo, the fact na ikaw ay nag-surface doon, sinamahan si Cassandra Ong, ikaw ay nagpungapadrino. At dahil sa iyong boyfriend, nagkanda sabit-sabit dahil kay Boylet. Mga ka-GP, ang balita po ngayon ay bukod po dun sa nakita nung nakaraan na mga papeles ni Harry Roque at ni AR ng kanyang executive assistant, natagpuan pa ngayon sa loob ng Bolt ang joint account ni Roque, mga kababayan, at ni AR. Anong ginagawa ng iyong bank account at joint account dyan? Bakit nakatago sa Bolt? Ano yan? Sarili niyang taguan? Di ba nakakapagtaka po mga ka-GP na ang iyong mga bank account or joint account ay nakatago doon sa Bolt ng Porak? Di ba dapat sa bahay niyo yun? O kaya sa bangko? Bakit doon nakalagay? Eto po, pakinggan nyo mga ka-GP. Grabe yung tulo ng sipon ko rito. Sinisipon na ako eh. Langya kayo, pinatawa ko nyo ng pinatawa. Teka lang. Uy, nawala. Hold on. Wait lang po Teka lang. Napindot ko ata kanina eh. Charity. Hala, what happened? Hold on a second mga kababayan Medyo medyo laggy yung ko yung PC. Please bear with me. Ito na lang, pakinggan nyo. Kasi nawawala yung isa eh. Pinabubulaan ko po o pinasisinungalingan ko yung naging konklusyon ni Senator Ontiveros na ako daw ay legal counsel ng Lucky South dahil sa isang organizational chart na isinumiti sa PAGCOR, ako'y nakasulat doon bilang isang legal counsel. Dahil sa mulat-mula po, sinasabi ko naman, hindi ako ang abogado ng Lucky South pagdating sa kanyang mga lisensya. At never ako naging abogado ng Lucky South. So yan yung mga paliwanag ni Harry Roque mga kababayan. Never daw siya naging abogado ng Lucky South. Tuloy natin. Just to confirm, no, sa interaction nyo po, ang pagpresenta niya at pagkaintindi nyo, abogado talaga ng pogo na ito, si dating Sec Harry Roque. Yes, ma'am. Alright. So inamin po mga kababayan nung kasama, hindi ko alam kung anong pangalan niya, pero kasama siya ni Chairman Tenko. At sinabi nga nila na abogado nga daw talaga at legal counsel itong si Harry Roque ng Lucky South 99. Ngayon mga kababayan, nung nakaraan po, mamaya ko ipaparinig yung kabuuan ng balita, hanapin ko pa. Naglalag pa kasi, kaya ito lang muna yung pinaparinig ko sa inyo. Ngayon, di ba nung nakaraan na nabanggit ko po sa inyo na sabi ko,
Harry Roque, paliwanag ka ng paliwanag sa mga bagay na ikaw ay hindi, kumbaga, ikaw ay hindi naglalabi sa Lucky South 99. Di ba? Sinabi ko po yon, mga kababayan. Sabi ko, the first thing that you should do is to sue or file a case against dito sa Lucky South 99. Di ba, mga kababayan? Ngayon, at dahil nga sabi ko, mukhang pinapakinggan na ata talaga tayo ng gobyerno. 'Di ba? Dahil nung nabanggit ko 'yon, biglang-bigla po ibinalita rin, mga kababayan, sinabi ng PAGCOR na hindi ko alam kung sino sa kanila, basta PAGCOR chief, sinabihan po si Roque, Roque should confront Porac Pogo representative for naming him a legal head. 'Di ba, mga kababayan? So sabi dito ni Chairman Tenco, former presidential spokesperson Harry Roque should confront the authorized representative of the raided Pogo firm in Porac, Pampanga for stating that he was the legal head of the company in its organization chart. So exactly yan sa sinabi ko, mga kababayan. Ito ay inilabas nila July 11. So kahapon lang po. Samantalang wala akong live kahapon. So right after po ng July 10 tayo nag-live na sinabi natin, Harry Roque, hindi mo kailangan magpaliwanag na ikaw ay hindi abogado ng Lucky South 99. At dapat hindi ka rin humaharap na kasama dito kay Cassandra Ong. Kasi sa pag-surface mo, kahit hindi magsalita, kahit di mo sabihin na pinapadrenuhan mo si Cassandra Ong, sa mga nakakaintindi, yun na ang ibig sabihin nun. Ngayon, bakit wala kaming naririnig sa'yo na kakasuhan mo ang Lucky South 99? Bakit inilagay yung pangalan mo doon? Despite, ang sinabi mo, instead pala, ang sinabi mo ay kahit naman sino pwede nilang ilagay. Kahit pangalan daw ni Risa Hontiveros. Pero mga kababayan, ang layo ng logic. Diba kung tutuusin, ginamit yung pangalan mo, may nakalagay doon na, may nakalagay doon na legal counsel. Hugutin ko lang ulit, ha? Where ka na? July 10, ito. Ayan, ito yung dokumento, diba? Yung graph. Ayan. Ito yung graph, mga kababayan, na nagsasabi po na si Roque ay legal counsel nila. Pero wala po talaga tayong narinig kay Harry Roque na kakasuhan niya ang Lucky South 99. Pero nagdadahilan siya, mga kababayan, na kahit sino daw pwedeng ilagay sa organizational chart. Pero nakita natin, this is certified true copy. So therefore, Harry Roque, may pinagtatakpan, 'di ba? At ngayon nga po sa nangyari na to, itong pangalan ni Harry Roque, dahil sinasabi ko nga po sa inyo, mga ka-GP, ay mukhang mukha na talagang itong si Harry Roque, matindi ngayon ang kinasasangkutan o ang kanyang pangalan ay talaga naman, mga kababayan, dahil po sa pagkakadawit ng kanyang pangalan, 'di ba? Saan na 'yon? Nawala eh. Teka lang po ah. Hanapin ko lang. Bagal kasi ng ano. Pero hindi naman ako naglo-loading sa inyo, 'di ba? Naputol tuloy ako. Sayang. Nawala eh, mga ka-GP, hindi ko maibigay sa inyo.
Kakainis naman tong PC ko na to. Kulang na ata sa linis. Sana wag bumigay yung yung PC. Pero kahit tingnan nyo naman po sa ibinabalita naman talaga na ito nga daw ang kanilang bagong progress dito dahil meron nga raw po na nakita na bank account nitong si Harry Roque, mga kababayan. Sasabihin ko na lang po sa inyo na nakita habang binubuksan po nila yung vault. Nabuksan na daw po yung vault ngayon, mga kababayan, at yun nga po ang laman, yung bank account ni Harry Roque. At kasama din yung bank account nitong si AR. Kumbaga joint account ata nila yung nakasulat doon. Ngayon, ang tanong natin, bakit matatagpuan ang mga mga napakahalagang dokumento doon sa Porac, Pampanga na kung saan doon pa nakalagay sa vault? Samantalang hindi naman bahay ito ni Harry Roque, hindi rin naman ito bahay ni AR. Bakit nandun pa sa vault, mga kababayan? Okay lang yung kahit papano, katanungan na nga masyado yung nakita yung mga papeles at nakitira dyan sa AR, sa Porac. Lalo ngayon, ito ay nakita sa loob ng vault, mga kababayan. Abay, napakatindi po niyan, ha? Talagang sobrang questionable po. Bitin lang talaga tayo. Baka sabihin ng iba, ay hindi naman totoo, hindi mo pinapakita yung video. Yun nga po ang problema ko ngayon. Pero kasi kung pupwersahin ko, baka mamaya ma-deads tong ating live, mayari. 'Di ba? So hindi ko may papakita ngayon, may paparinig, pero sa mga susunod na live natin, yan po ang ipapakita ko sa inyo. Sabi ni Macaroons, joint account, ano yan, jowa? At Ina Garcia ba ngayon, nag-aaway na sila ng asawa niya? At sabi ni Matit Milo, kapag may joint account, confirm na lalaking lalaki ang gusto ni Harry Roque. At Garcia, imagine, nagkukurutan si Roque at asawa niya. At sabi ni Taco MacArthur, mantika na mantika ang paliwanag, di ba Roque? At pagdabihan mo nga yung kapitbahay mo sa i-upgrade naman nila yung wifi nila, nakaka-istorbo sila sa mga nakikikabit. Hindi, wala naman akong ka-share dito sa wifi, mga kababayan. Wala akong ka-share, kaya lang minsan talaga nagpa-fluctuate, di ba? Sabi ni Taco MacArthur, sana all joint account. Nabitin tayo dito sa balita na to, nakakainis. Iwanan muna natin yan, mga kababayan, basta at least na patunayan natin dito na tama po tayo sa mga assessment natin. They should, or Harry Roque should file a case against Lucky South 99 na ginamit yung pangalan niya kung hindi niya ito binibigyan ng consent. Pero wala po tayong naririnig na pag-file ng case against doon sa mga tao na yon. Ngayon, mga kababayan, dahil nga nadugtungan pa ito ng mga panibagong progreso ngayon, naniniwala na talaga ako, ang lahat ng ito malamang sa malamang papunta dito kay Digong.